Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 3, Quarter 4, Week 5, Pagkikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng malinis na hangin. Para sa unang araw. Panoorin ang YouTube video na pinamagatang Ingatan Natin ang Ating Mundo, FlexiBear Original Awiting Pambata Nursery Rhymes. Narito ang YouTube link. Pagmasdan ng larawan. Komunidad na nagtutulungan. Ano ang ginagawa ng mga tao na nasa larawan? Bakit mahalagang makilala ang mga paraan ng pagkikiisa sa pamayanan? Mayroon bang pagkikiisa ang bawat isa sa larawan? Alam ba niyong may kani-kaniyang paraan ng pagkikiisa? Bakit mahalagang natutukoy ang iba't ibang paraan ng pagkikiisa sa pamayanan? Masasabi mo bang ikaw ay nakikiisa? Paano mo ipakikita sa inyong komunidad ang iyong pagkikiisa? Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na matukoy na ang pagkikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng malinis na hangin ay tungkulin ng bawat mamamayan. Ang pagkikiisa ay inaasahan sa bawat isa sa pamayanan. Ang pagkikiisa ay mahalaga, lalo na sa pangangalaga sa kalikasan. Mahalagang malaman ang kahalagahan ng pagkikiisa sa murang edad upang mahasa ito hanggang sa pagtanda at maibahagi ito sa pamayanan. Pangklaseng gawain, picture analysis. Tingnan nyo ang mga larawan sa pisara na nagpapakita ng iba't ibang sitwasyon sa pamayanan. Suriin kung ano ang nangyayari sa bawat litrato. Sa unang litrato, nagpapakita ng pagkikiisa. Sa pangalawa naman, may mga mamamayang nag-aaway. Ipaliwanag nyo kung ano ang ipinapakita ng mga litrato at bakit ito nangyayari. Magbahagi rin kayo ng mga paraan kung paano maiiwasan ang away o kawalan ng pagkakaisa sa pamayanan. Mahalaga ang pagkikiisa kung saan kayo napapabilang. Mahalaga na simulang matutong makiisa sa murang edad. Mahalagang matukoy na ang pagkikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng malinis na hangin ay tungkulin ng bawat mamamayan, kasama na ang kabataan. Gawain bilang isa. Kung ikaw ay nakakita ng grupo ng mamamayan o nagsisiga, anong iyong gagawin o sasabihin sa kanila? Kung ikaw ay nakakita ng jeep na sobrang itim ng usok, paano mo ipapaalam sa driver na makasasama ito sa kapaligiran? Kung ikaw ay nangangailangan ng gabay patungkol sa pangangalaga sa hangin at kalikasan, saan ka maaaring humingi ng tulong? Bakit mahalaga na maging malay sa pangangalaga sa hangin at kalikasan? Ano ang iyong gampanin sa inyong pamayanan patungkol sa pangangalaga sa hangin at kalikasan? Ano ang gampanin ng inyong magulang at pamilya sa inyong pamayanan para mapanatili ang kalinisan ng hangin? Mahalaga ang pagkikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng malinis na hangin at tungkulin ito ng bawat mamamayan. Ang aking pagkikiisa sa barangay. Maglista sa inyong kwaderno ng 3 paraan ng pagkikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng kalinisan ng hangin. Halimbawa, hindi pagsisiga, hindi paninigarilyo, hindi pagiging pabaya sa sasakyan, jeep o tricycle na ginagamit. Ano ang iyong nararamdaman kapag nakikita mo na may pagkakaisa ang mga nakatatanda sa inyong pamayanan? Batay sa naging talakayan, ano ang nakikita mong paraan para mahikayat
Makiisa ang bawat isa sa kanilang mga gampanin sa pagpapanatili ng kalinisan ng hangin. Nangangako ka bang laging makiisa sa adhikain na panatilihing malinis ang hangin? Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Iguhit ang puso sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagiging responsable. Biyak na puso naman kung hindi. Si Aliyah ay nagtatapon ng basura kung saan-saan. Si Jeff ay naninita ng mga kapitbahay na nagsisiga ng basura. Si Luis ay nakikiisa sa tree planting ng kanilang paaralan. Narito ang mga tamang kasagutan. Dahil naipakita nyo ang inyong natutunan, gagawa kayo ngayon ng tula na nanghihikayat sa lahat ng panatilihing malinis ang hangin para sa mga susunod pang henerasyon. Sa makulay na papel, isulat ang iyong tula. Gamitan ito ng mga pangkulay at pangdisenyo. Maging malikhain. Para sa ikalawang araw. Tingnan ang larawan. Ang larawan ay larawan ng grupo na magkakapitbahay na nagtutulungan sa proyektong tree planting ng barangay. Ano ang kanilang ginagawa sa larawan? Ito ba ay nagpapakita ng malasakit? Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na maipahayag na ang pakikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng malinis na hangin ay tungkulin ng bawat mamamayan. Maglaro tayo, magbigay ng isang tao na inyong hinahangaan dahil sa pagiging mapagmalasakit nito. Si Liam dahil laging nagtatapon ng basura sa basurahan. Si Mary dahil laging nanghihikayat mag-recycle. Si Carlo dahil masipag maglinis ng silid-aralan. Maging mapagmalasakit sa mga susunod na henerasyon. Sa aming tahanan at paaralan, kami ay tinuturuan ng mga lagas sa kalikasan, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para na rin sa mga susunod na henerasyon na titira dito sa mundo. Kailangan rin nila ng malinis na hangin at parte ito ng aking responsibilidad. Kailangan kong maging mapagmalasakit. Ano-ano pa ang iba't ibang paraan ng pangangalaga sa hangin na alam mo? Sumasang-ayon ka ba na parte ng iyong responsibilidad ang mga susunod na henerasyon? Bakit? Mahalaga ang mga kalikasan para sa ating henerasyon at sa mga susunod pa. Kailangang gampanan ng lahat ang kanilang tungkulin bilang pagtataguyod ng kalinisan sa kalikasan. Maraming paraan kung paano gampanan ang pagtataguyod ng kalinisan sa kalikasan. Ito ang mga sumusunod na paraan. Pagiging mabuting ehemplo. Hindi pagsisiga, lalo na ng plastic. Hindi paninigarilyo dahil nakasasama ito sa kalikasan, sarili at sa iba. Pagsita ng mga driver na marumi ang usok ng tambutso. Pagbibigay suporta sa mga adhikain ng pamayanan para sa kalikasan. Kung ang bawat tao sa barangay ay mapagmalasakit, paniguradong mas mapagyayabong at mapananatili ang kalinisan sa hangin at kalikasan. Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung ito ay nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit. Balungkot na mukha naman kung hindi. Pagiging matulungin sa pagre-recycle. Hindi pagkakaroon ng pake kung nagsisiga ang pamilya. Pakikilahok sa mga tree planting activity ng paaralan. Paglilinis ng sariling tahanan at bakuran. Paglilinis ng sariling tahanan at bakuran. Pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa kahalagahan ng kalinisan ng hangin at kapaligiran. Narito ang mga tamang sagot. Batay sa mga ipinakitang sitwasyon, alin ang sa tingin mong mahalagang pagtuunan ng pansin ng bawat miyembro ng
pamayanan. Ano ang sa tingin mong nararapat na paraan ng pangangalaga sa hangin? May nais ka bang ibahagi sa klase tungkol sa pagiging mapagmalasakit? Bilugan ng akpang salita na nasa loob ng panaklong. Ang pagiging mapagmalasakit ay gawaing pangsarili, pangkomunidad. Ang mga tao sa pamayanan na mapagmalasakit ay nakatutulong sa kalikasan, lupain. Ang mga mamamayan na mapagmalasakit ay mga miyembro ng pamayanan na nakaiinis, nakatutuwa. Dahil na ipakita nyo ang inyong kaalaman, gumawa ng poster na maaaring ipaskil sa inyong bahay patungkol sa pagiging mapagmalasakit sa kalikasan, lalo na sa hangin. Kumuha ng makulay na kartolina, sumulat at gumuhit ng sariling poster para sa inyong bahay. Naway magsilbing paalala ang mga poster nyo na kailangan maging mapagmalasakit sa lahat ng pagkakataon. Para sa ikatlong araw. Naaalala ba nyo ang mga paraan ng pakikiisa sa pamayanan upang mapanatili ang kalinisan ng hangin? Alam ba nyo na ito ay kaakibat ng pagiging mapagmalasakit? Basahin ang mga pahiwatig at isulat ang tamang sagot sa loob ng kahon. Pahalang across. Pagbibigay ng bagong gamit sa mga lumang bagay. Pagproseso ng basura upang maging bagong produkto. Muling paggamit ng isang bagay sa halip na itapon. Pababa, down, muling pagbebenta ng mga gamit na maaari pang pakinabangan. Pagbawas ng paggamit ng mga bagay upang mabawasan ang basura. Ang mga tamang kasagutan ay reduce, reuse, recycle, repurpose, resell. Handa na ba kayong sumunod sa pag-reduce, reuse at recycle para sa kalikasan? Nais ba niyong mapabuti ang kalikasan? Paano ka makikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng malinis na hangin? Lagyan ng bituin ng patlang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkikiisa. Malungkot na mukha naman kung hindi. Ayaw ni Melvin tumigil sa pagsisiga. Si Linda ay mahilig magtanim. Laging naninita ng mga naninigarilyo si Pedro. Narito ang mga susing sagot. Gagawin na rin ba ninyo ang mabubuting sitwasyong nabanggit? Bakit importante ang pagsita sa mga kamag-anak na matigas ang ulo at ayaw pangalagaan ang kalikasan? Tingnan ang larawan. Ang larawan na ito ay pamilya na nagbebenta ng kanilang mga lumang damit at gamit sa tahanan na maayos pa. Ano ang nasa larawan? Mahalaga ba ang nasa larawan bilang pagpapanatili ng kalinisan sa tahanan at kalikasan? Bakit? Ano pa ang ibang mga pamamaraan ng pagkikiisa sa pamayanan upang mapanatili ang kalinisan ng hangin? Basahin at pag-isipang mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat sa inyong kwaderno ang tama o mali. Si Nena ay naninigarilyo. Si Victor ay madalas tumulong sa barangay na magtanim ng mga bagong halaman para mas mabango ang ihip ng hangin sa kanilang lugar. Si Oscar ay pinagtatawanan si Belinda na naninita ng nagsisiga sa kanto. Narito ang mga susing sagot. Bakit mahalaga na panatilihin ang kalinisan ng hangin? Ano ang magiging bunga nito sa kinabukasan ng kabataan? Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Isulat ang check sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit. X naman kung hindi. Si Emboy ay palaging nakikinig sa utos ng kanyang magulang na maglinis ng tahanan. Si Pablo ay maagang natutong manigarilyo.
Napansin ni Lilibet na laging maitim ang usok na lumalabas mula sa pabrika. Nireport niya ito sa barangay. Narito ang mga susing sagot. Pag-uwi sa inyong tahanan, tanungin ang inyong pamilya kung paano kayo makikiisa sa pamayanan upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Isulat ang sagot ng inyong pamilya sa iyong kwaderno. Naway magsilbing paalala ang inyong isinulat na para sa ikabubuti ng ating kinabukasan ng lahat, kailangan nating alagaan ang kapaligiran at hangin. Para sa ika-4 na araw. Sa araw na ito, kailangan nating mapangangatwiranan na ang pagkikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng malinis na hangin ay tungkulin ng bawat mamamayan. Naaalala ba ninyo ang poster na inyong ginawa para sa inyong tahanan noong nakaraang araw? Bilang isang mamamayan, handa ka bang sumunod sa mga batas para mapanatili ang kalinisan ng hangin? Ano sa tingin mo ang dapat pang pagtuunan ng pansin ng gobyerno upang pangalagaan ang kalikasan? Ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng sariling paraan upang mapalinis ang hangin. Ang pagiging mapagmalasakit ay pundasyon ng maayos na lipunan. Ang pagtataguyod ng kalinisan ng kalikasan ay parte ng ating responsibilidad bilang mga mabuting miyembro ng mundo. Ang pagtataguyod ng kalinisan ng kalikasan ay parte ng ating responsibilidad bilang mga mabuting miyembro ng mundo. Aalagaan ko ang hangin sa pamamagitan ng dugtungan nyo ang mga pahayag sa pisara upang maipakita na may malasakit kayo sa kapaligiran at may sarili kayong paraan upang mapalinis ang hangin. Pagkatapos, magbahagi kung mayroon kayong katanungan o reaksyon sa mga sagot ng inyong mga kamag-aral. Sa paaralan at tahanan, natututunan maglinang ng pagmamahal sa kalikasan. Maraming paraan kung paano mahalin ang kalikasan. Ito ang mga sumusunod na paraan. Isipin ang iyong kinabukasan. Huwag sumuway sa batas. Maging maalam sa mga paraan ng pangangalaga sa kalikasan. Huwag maging manhid sa pangangailangan ng iba. Maging handa sa panahon ng sakuna dahil hindi naaalagaan ng maayos ang kalikasan. Kung ang bawat Pilipino ay nakikiisa sa pangangalaga sa kalikasan, paniguradong mas mapabubuti ang kinabukasan ng bawat isa. Gumawa ng talahanayan ng mga sitwasyon na nararanasan o ginagawa ng mga miyembro ng iyong pamayanan na nagpapakita at hindi nagpapakita ng pakikiisa. Sa unang kolum, mga sitwasyon na nagpapakita ng pakikiisa. Sa ikalawang kolum, mga sitwasyon na hindi nagpapakita ng pakikiisa. Sa ikatlong kolum, paano itatama ang nasa ikalawang kolum. Bakit mahalaga na mapakita na maging mapagmalasakit sa pamamagitan ng sariling paraan upang mapalinis ang hangin? Ano-ano ang mabuting dulot sa pamayanan kung ang bawat isa ay ginagawa ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kalinisan ng kalikasan at hangin? Isulat ang nakangiting mukha sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pakikiisa. Isulat ang malungkot na mukha kung hindi. Ang politikong bumisita ay nagpaputok ng maraming fireworks noong siya ay nangampanya. Ang barangay captain ay nagsasagawa ng taunang tree planting activity. Ang pamilya ni Eros ay laging nagsisiga. Narito ang mga susing sagot. Tanungin ng magulang o kapatid kung ang pamilya nyo ay nakikiisa sa mga gawain na pangkalikasan. Ilista ang mga gawain na ito sa inyong kwaderno.